Dapat ay isa lang iyong payapang umaga sa isang subdivision sa Dayton, taong 2012. Pero sa halip na karaniwang araw, iyon pala ang simula ng isang madilim at baluktot na kwento ng pagtataksil, obsesyon at pagpatay. Si Michael Turner, isang bumbero at kinikilalang bayani, ay walang kamalay-malay na ang kanyang pakikipagrelasyon sa kapatid ng kanyang asawa na si Samantha Hayes ang magsisimula ng mga pangyayaring hahantong sa isang nakakapangilabot na tuklas. Isang kaso ng pag-uusig ng isang baliw na stalker. Noong tag-init ng 2012, tila nasa kanya na ang lahat. Si Michael ay may matatag na trabaho bilang bumbero na nagdala sa kanya ng respeto at paghanga ng mga tao. Mayroon din siyang mapagmahal na asawa na si Olivia at 2 anak, sina Chloe at Ethan, na nagbibigay saysay at inspirasyon sa kanyang buhay. Nakatira ang pamilya Turner sa isang simpleng bahay sa Riverside. Maliwalas at maginhawa ang kanilang tahanan, nakapuwesto sa isang tahimik na kalsada na napapalibutan ng maayos na damuhan at mga mailbox na may pangalan ng mga kapitbahay na matagal nang kakilala ng pamilya. Lumaki sila roon at para sa lahat, perpekto ang imahe ng pamilyang ito. Si Michael, 38 taong gulang, ay matangkad at malakas ang pangangatawan. Patunay ng taon-taong pakikipaglaban sa mabibigat na sitwasyon bilang bumbero. Pero sa likod ng kanyang mahinahon at matatag na itsura, may dalang mabigat na sugat sa kalooban. Nakakita na siya ng napakaraming trahedya, mga bahay na nasusunog, mga taong nasa bingit ng kamatayan, at mga pamilyang nagluluksa sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Bayani siya sa paningin ng komunidad, pero bihira siyang magsalita tungkol sa bigat na dinadala niya sa trabaho. Sa loob ng kanilang bahay, isa siyang mapagmahal na ama at asawa, pero madalas din siyang tila malayo ang iniisip. Inaalala pa rin ang mga taong hindi niya nailigtas. Si Olivia, asawa niya, 2 taon na mas bata sa kanya, ang nagsilbing haligi ng kanilang pamilya. Isang nurse sa lokal na ospital, sanay siya sa mahabang oras ng trabaho, pero sinisigurado niyang laging maayos ang hapunan at nakakapag-aral ng maayos ang kanilang mga anak. May likas na init at malasakit si Olivia na dahilan kung bakit mahal siya ng kanyang mga pasyente at katrabaho. Itim ang kanyang buhok na madalas nakatali. Bumabalangkas sa kanyang mukhang madalas ay pagod, pero may lakas at tibay na hindi matitinag. Isa siyang babaeng laging inuuna ang ibabago ang sarili. Ang panganay nilang si Chloe, 13 taong gulang, ay tahimik pero matalino. Mahilig siya sa pagbabasa, lalo na sa agham, at nangangarap maging isang engineer. Ang bunso naman na si Ethan, 10 taong gulang, ay kabaligtaran. Siya ay masigla, maingay, at puno ng enerhiya. Mahilig siya sa soccer at video games. Madalas silang nagtatalo ng kapatid, pero kapag dumating ang oras ng panganib, matindi ang kanilang proteksyon sa isa't isa. Pero isang araw, sa tila perpektong pamilyang ito, dumating si Samantha Hayes, ang nakababatang kapatid ni Olivia. Si Samantha ay lubos na kabaligtaran ng kanyang ate. Siya ay pabigla-bigla, malaya, at likas ang pagiging mapang-akit. 3 taon at 22 taong gulang, bagong hiwalay sa kanyang asawa matapos ang 6 na taong pagsasama. Wala siyang anak, at matapos ang hiwalayan, dala lamang niya ang ilang kahon ng gamit at ang bigat ng isang nabigong relasyon. Noong Marso ng taong iyon, lumipat siya sa bahay ng mga Turner. Sa simula, nagdala siya ng bagong sigla sa paligid. Madali niyang napapatawa ang mga bata, nababasag ang nakasanayang routine ng pamilya, at nagdadala siya ng kasayahan na tila nawala na noon. Pero sa likod ng masayahing anyo ni Samantha, may isang babaeng kinakain ng kawalan ng kumpiyansa at kalungkutan. Lagi niyang nararamdaman na natatabunan siya ng kanyang ate na si Olivia, na tila hawak ang lahat, isang matatag na asawa, maayos na trabaho, at isang masayang pamilya. Ang pagiging palabiro at malaya ni Samantha
ay nagsisilbing takip sa totoo niyang hinanakit at pagnanasa sa buhay na kagaya ng kanya ate. Dahil hindi man niya aminin ay inggit siya sa buhay mayroon ng ate niya. Kaya naman ang unang gusto nitong makuha ay ang asawa ng ate niya mismo. Nagsimula ito ng simple lang, madalas na nagkakasalubong sina Michael at Samantha sa mga tahimik na sandali sa bahay. Palitan lang ng kwento tungkol sa buhay at trabaho. Pero napansin ni Michael na mas madali siyang nakakapag-open kay Samantha kaysa kay Olivia na laging pagod mula sa trabaho at pagiging ina. Kay Samantha, pakiramdam ni Michael ay may nakikinig at nakakaintindi sa mga ginagawa niya. Sa kabilang banda, si Samantha naman ay naaakit sa katahimikan at lakas ni Michael. Nakikita niya rito ang seguridad na matagal na niyang hinahanap. Kaya naman, pagsapit ng Mayo 2012, humaba na ang kanilang mga usapan. Habang si Olivia ay doble-dobleng shift sa ospital, madalas magkasama sina Michael at Samantha sa gabi, lalo na pagkatapos matulog ang mga bata. Nauupo sila sa likod ng bahay, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng veranda. Si Samantha ay laging nagtatanong tungkol sa mga karanasan ni Michael bilang bumbero. At dito, nagbukas si Michael. Ibinahagi niya ang mga kwento ng sunog ng mga nailigtas niya at ng mga taong hindi niya naisalba. Mga lihim na hindi pa niya naikukwento kahit kanino, maski sa asawa niya. Pero habang nakikinig naman si Samantha, ay lalo pang tumitindi ang paghanga niya kay Michael. Ang simpleng emosyonal na koneksyon, unti-unting naging pisikal. Pagsapit ng Hunyo, hindi na lang kwento at tinginan ang nagaganap. Unti-unti nang nauwi sa mga palihim na hawakan at sulyapan. Alam nilang mali, pero pareho silang naghahanap ng dahilan para bigyang katwiran ang ginagawa nila. Para kay Michael, ramdam niya na hindi siya pinapansin at hindi nakikita ang kanyang sakripisyo sa kasal nila ni Olivia. Para kay Samantha, hinahanap niya ang pagmamahal at atensyong hindi niya nakuha sa mga nabigo niyang relasyon. Hanggang sa nagbimbangan na nga sila. Nung unang ginawa nila ito, nasa kwarto pa nga nila Michael at Olivia, o ng mag-asawa. Sabi pa nila sa isa't isa na minsan lang mangyayari iyon, pero hindi iyon natigil. Ang relasyon nila ay naging lihim na parte ng kanilang araw-araw na buhay, nakatago sa ilalim ng imahe ng masayang pamilya. Dahil dito ay unti-unting nagbago ang kilos ni Samantha. Nagsimula siyang mag-iwan ng mga pahiwatig. Minsan, iniwan niya ang hikaw niya sa nightstand ni Michael. Minsan naman, magte-text siya ng 10 oras ng gabi. Mga mensaheng gaya ng, "Iniisip kita ngayong gabi." Kahit si Olivia ay nasa kabilang kwarto lang. Laging binubura agad ni Michael ang mga text, pero hindi na niya mapigilan ang kaba at takot na baka mahuli sila. Pero, hindi naman nagtagal nakaramdam na si Olivia ng kakaiba. Mapapansin niyang ang mga biro ni Samantha kay Michael sa hapagkainan ay hindi na basta biro. May halong pangaakit. Nang isang gabi, habang nilalaba ang uniforme ni Michael, naamoy ni Olivia ang pabango ni Samantha sa damit ng kanyang asawa. Pero, sinabi niya sa sarili na baka aksidente lang iyon. Pilit niyang pinili ang magtiwala. Pinilit niyang isipin na hinding-hindi siya ipagkakanulo ng kanyang kapatid. Pero sa puso niya, nagsimula ng tumubo ang duda hanggang sa dumating ang sukdulan. Ng isang gabi ng Agosto 2012, kinausap ni Samantha si Michael sa kusina. Hindi na siya kontento na maging pangalawa. Gusto na niyang hiwalayan ni Michael si Olivia at ang mga bata at sumama na lang sa kanya. Ang boses ni Samantha ay desperado, ang mga matay puno ng pagkabaliw. Nagpanik si Michael, pilit siyang nagpaliwanag. Sinabi niyang hindi niya kayang talikuran ang kanyang pamilya. Uminit noon ang pagtatalo. Walang ibang nakarinig sa bahay. Pero pagkatapos ng gabing iyon, nag-iba na ang lahat. Naging pabago-bago ang kilos ni Samantha. Nagbanta siya kay Michael na isisiwalat niya ang lahat kung hindi niya iiwan ang asawa niya. Doon na nagpasya si Michael na tapusin ang kanilang relasyon. Pero para kay Samantha, huli na ang lahat. Hindi niya kayang tanggapin. Ang pagkatalo
ay naging sugat na sa kanya. Ang lahat ng lakas at enerhiyang ginamit niya para akitin si Michael, unti-unti niyang ginamit para sa isang bagay na mas delikado. At ito ay isang kabaliwan na obsesyon. Noong Setyembre 2012, nagsimula nang makaramdam si Michael na may kakaibang nangyayari. Parang may mata na laging nakatingin sa kanya. Minsan napapansin niya ang kotse ni Samantha na nakasunod sa kanya papunta sa himpilan ng bumbero. May mga liham na nagsimulang lumabas sa kanyang locker. Sulat kamay, halatang gawa ng isang babae. Noong una, tungkol lang ito sa mga pagkakataong nasayang at pag-ibig na hindi natupad. Pero habang lumilipas ang linggo, ang mga mensahe naging brutal na salita, mapanganib at puno ng pagbabanta. Sa bahay, napansin ni Olivia ang kakaibang ugali ni Michael. Lagi itong balisa, mabilis magalit at madaling magulantang. Akala niya, dala lang ito ng stress sa trabaho. Hindi niya alam na si Samantha na mismo ang nagbabantay at nag-aabang sa kanila. Pagsapit ng Oktubre 2012, lumala na ang lahat. Tumatawag si Samantha sa telepono ng bahay tuwing hating gabi. Minsan puro malalim na paghinga lang, minsan mga nakakatakot na mensahe. Alam ni Michael na boses iyon ni Samantha, kaya lagi niyang binubura bago pa marinig ni Olivia. Pero ang hindi niya alam, hindi lang sa tawag natigil si Samantha. Noong kalagitnaan ng Nobyembre 2012, pag-uwi ni Olivia galing ospital, may kakaiba siyang napansin. Ang carpet sa sala ay nakalislis, ang isang picture frame ay nakatalikod, at may mahinang bakas ng pabango ni Samantha sa hangin. Pinilit ni Olivia na isipin na pagod lang siya at namamalikmata. Pero ang totoo, nandoon si Samantha. Pumasok siya sa bahay sa gitna ng gabi. Nilakad niya ang loob ng tahanang iyon. Hinawakan ang mga gamit ng pamilyang gusto niyang wasakin. At hindi lang kay Michael nakatuon ang kanyang obsesyon. Galit na galit din siya kay Olivia. Hindi niya tinitingnan ang kanyang ate bilang simpleng hadlang, kundi bilang isang taong hindi karapat-dapat sa buhay na siya dapat ang may hawak. Ang galit na iyon ang nagtulak sa kanya sa mga delikadong hakbang. Noong unang bahagi ng Disyembre 2012, binvandalize ang kotse ni Michael habang nakaparada sa fire station. Malaking pula na pintura ang nakasulat sa hood. "Hindi ka makakatakas sa akin." Tinawanan lang ito ng mga kasamahan niya na parang galing lang sa baliw na ex. Hindi nila alam kung gaano kalapit iyon sa katotohanan. Si Michael mismo ang naglinis ng pintura. Ayaw niyang magsampa ng report dahil baka mabunyag ang tungkol sa relasyon nila ni Samantha. Habang si Michael ay pilit na itinatago kay Olivia ang mga ginagawa ni Samantha, si Samantha naman ay may sariling plano laban sa kanya. Nagsimula siyang gumawa ng psychological warfare. Pagsapit ng Enero 2013, nakakatanggap na si Olivia ng mga sulat sa mailbox. May mga printed na litrato ni Michael na kasama ang ibang babae, peking resibo mula sa hotel, at mga gawa-gawang text messages. Ang malinaw na layunin ni Samantha, sirain ang tiwala ni Olivia sa asawa niya. Ilang linggo ring kinain ng duda si Olivia. Gusto niyang itanong kay Michael kung totoo nga ba, pero hindi siya makahanap ng sapat na pruweba. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang pagitan nilang mag-asawa. Ang pinakamatinding hakbang ni Samantha ay nangyari sa katapusan ng Enero 2013. Sinundan niya si Olivia papunta sa ospital kung saan ito nagtatrabaho. Hindi siya napansin ng kapatid dahil nakasilip lang siya mula sa loob ng kotse sa madilim na parking lot. Ang pagpunta ni Samantha doon ay hindi aksidente. Ito ay kalkulado. Gusto niyang pasukin ang bawat bahagi ng buhay ni Olivia nang walang matira ni isang ligtas na espasyo. Dumating ang gabi ng Pebrero 10, 2013. Tahimik ang bahay ng pamilya Turner. Galing si Olivia sa isang mahabang shift at sa wakas nakauwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Si Chloe ay nasa sleepover sa bahay ng kaibigan at si Ethan naman ay nakatulog na sa sofa habang nanonood ng TV. Si Michael ay nasa trabaho pa, naka-assign sa overnight shift sa fire station.
Mga bandang 9:00 ng gabi, pumasok si Samantha sa bahay. Matagal na siyang nakabantay mula sa kanyang kotse. Hinihintay ang tamang oras. Alam niya ang routine ng pamilya. At ngayong mag-isa si Olivia, ito ang pagkakataon. Hindi iyon bigla ang desisyon. Planado ito. May dala siyang kutsilyo, nakatago sa bulsa ng kanyang coat, mabigat at malamig para bang simbolo ng matagal na niyang pinaplano. Walang kaalam-alam si Olivia. Nasa sala siya, nagre-review ng mga pasyente mula sa trabaho. Nang umatake si Samantha, mabilis at marahas ang lahat. Lahat ng galit at inggit na kinimkim niya ng buwan, sumabog sa matinding karahasan. Sinubukan ni Olivia na lumaban, pero wala siyang nagawa. Unang saksak sa balikat, pangalawa sa dibdib, hanggang sa paulit-ulit, mahigit 100 beses siyang tinaga. Ang dating tahimik at maayos na sala ay naging madugong eksena ng krimen. Ang carpet, ang mga upuan, pati pader, puno ng malagim na bakas. Bago umalis, iniwan ni Samantha ang huling mensahe para kay Michael. Gamit ang dugo ni Olivia, isinulat niya sa dingding sa ibabaw ng katawan. Hindi kanya karapat-dapat. At pagkatapos, tumakas si Samantha sa dilim ng gabi, iniwan ang kutsilyo sa sahig. Kinabukasan, pagbalik ni Chloe mula sa sleepover, inaasahan niyang sasalubungin siya ng kanyang ina. Pero ang nadatnan niya ay bangungot. Ang sigaw ng dalagita ang umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan, dahilan para tumawag ang mga kapitbahay sa siyam isang-isa. Mabilis na dumating ang mga pulis at paramedics. Pero huli na. Si Olivia ay dineklarang patay sa mismong lugar. Pagkatapos ng malagim na krimen, mabilis na kumilos ang mga detectives mula sa Dayton Police Department. Agad nilang kinordonan ang buong bahay at pumasok ang forensics team para idokumento ang bawat detalye ng krimen. Kinuhanan nila ng litrato ang mga bakas ng dugo. Kinuha ang mga fingerprints at siniguro ang kutsilyo bilang ebidensya. Pero ang pinakanakakakilabot ay ang mensaheng nakasulat sa dugo ni Olivia sa dingding. Ipinahiwatig nito na personal ang motibo ng pumatay, kaya agad na napunta ang atensyon ng mga investigador kay Michael. Mabilis kumalat ang balita ng pagkamatay ni Olivia. Nagulat ang buong komunidad. Kilala siya bilang isang mabait na nurse at mapagmahal na ina. Para sa mga tao, hindi ka panipaniwala na ang ganitong uri ng karahasan ay pwedeng mangyari sa isang taong sobrang maunawain at selfless. Habang nagtitirik ng kandila ang mga kapitbahay sa harap ng bahay ng pamilya Turner, unti-unting lumilitaw ang mas madilim na katotohanan. Isang baluktot na web na hinabi ni Samantha at ngayon ay unti-unting nabubunyag. Ang tawag para imbestigahan ang brutal na pagpatay kay Olivia Turner ay napunta kay Detective Laura Hayes noong umaga ng Pebrero 11, 2013. Si Hayes ay kilala bilang isang masinop na investigador, may 18 taon sa serbisyo, at may reputasyon na palaging nahuhukay ang katotohanan kahit gaano kalalim ito nakabaon. Ang kanyang kalmadong pag-uugali at matalas na pakiramdam ang dahilan kung bakit siya ang itinalaga sa kasong ito. Pero nang unang pumasok si Hayes sa bahay ng Turner, alam niyang hindi ito ordinaryong crime scene. Nakakatindig balahibo ang nakita niya. Ang mga mantsa ng dugo ay nagsasalaysay ng matinding kaguluhan at karahasan. At ang nakasulat na mensahe sa ibabaw ng bangkay ni Olivia, hindi kanya karapat-dapat, ay naging malaking clue. Naniniwala si Hayes na iyon ang susi para maintindihan ang motibo ng pumatay. Malinaw na ito ay isang crime of passion, puno ng galit, personal, at nakaugat sa pagtataksil. Sa umpisa, si Michael Turner ang naging pangunahing suspect. May mga bulong mula sa mga kapitbahay na napapansin nila ang lamig sa relasyon ng mag-asawa nitong mga huling buwan. May ilang kaibigan din si Olivia na nagsabing nagrereklamo siya tungkol sa kakaibang kilos ni Michael. Pero mabilis ding na-clear ang pangalan ni Michael dahil napatunayan niyang nasa duty siya sa fire station noong oras ng krimen. Dahil dito, napilitan ang mga investigador na maghanap ng ibang lead. Hindi tumigil si Detective Hayes. Kumbinsido siya
na ang mensaheng naiwan ay hindi basta-basta, kundi sadyang nilagay para magbigay ng clue. Pagsapit ng Pebrero 12, 2013, sinimulan nilang balikan ang buong buhay at relasyon ni Olivia. Kinausap nila ang mga katrabaho, kapitbahay at malalapit na kaibigan. Dahan-dahan nilang nabuo ang larawan ng isang babaeng minahal ng marami, pero nagdurusa sa mga bitak ng kanyang kasal. Ang breakthrough ay dumating nang makausap ni Hayes ang isang kapitbahay, 2 bahay ang layo. Ikinwento nito na ilang beses niyang nakita ang kotse ni Samantha Hayes na nakaparada malapit sa bahay ng Turner sa mga linggo bago ang krimen. Pinakumpleto ni Hayes ang ebidensya. Humingi siya ng CCTV footage mula sa mga kalapit na bahay at tindahan noong Pebrero 13, 2013. Doon nakita ang kotse ni Samantha na umiikot-ikot sa kalsada malapit sa bahay ng Turner sa mismong gabi ng pagpatay, bago ito tuluyang nawala sa tabi ng bahay. Mula roon, bumuhos ang ebidensya laban kay Samantha. Nakuha ng mga pulis ang kanyang phone records na naglalaman ng mga anonymous na voicemails na ipinadala sa bahay ng Turner sa mga nakaraang buwan. Mula sa cellphone ni Samantha, may mga text messages din na nagpapakita ng kanyang obsesyon kay Michael at galit kay Olivia. Mas lalo pang tumibay ang kaso nang lumabas ang fingerprints ni Samantha sa kutsilyo, pati na rin ang bakas ng kanyang DNA sa loob ng sala ng Turner. Ang pinakanakakakilabot na ebidensya ay natuklasan noong Pebrero 14, 2013 nang magsagawa ng search ang mga investigador sa apartment ni Samantha. Sa loob ng kanyang closet, may natagpuang journal. Puno ito ng mga hindi na-filter na sulat. Mga iniisip na nagpapakita ng unti-unting pagbulusok ng kanyang isip sa kabaliwan. Nandoon ang detalye ng kanyang relasyon kay Michael, ang matinding galit niya kay Olivia, at ang mga baluktot na pantasya niya na palitan ang kapatid bilang asawa at ina ng pamilya Turner. Sa ilang pahina, nakasulat ang mga katagang, "Kung wala si Olivia, magiging perpekto ang lahat. Si Michael ay para sa akin, hindi sa kanya." Habang binabasa ni Detective Laura Hayes ang journal, malinaw na lumitaw na matagal nang planado ang pagpatay. May isang entry na nagsasaad ng pagkadismaya ni Samantha nang tanggihan siya ni Michael, at isa pa na malinaw na naglalatag ng plano kung paano niya haharapin si Olivia sa mismong gabi ng krimen. Ang journal na ito, kasabay ng physical evidence at surveillance footage, ang tuluyang nagpatibay na si Samantha nga ang pangunahing suspek. Noong Pebrero 15, 2013, inaresto si Samantha sa kanyang apartment. Magulo ang itsura niya, malayo na sa dating kumpiyansang anyo. Ang dating nakikita ng ilan bilang biktima ng broken heart, ngayon ay nakilala bilang isang malamig at planadong mamamatay. Mabilis itong naging laman ng balita sa buong Dayton. Tinawag pa siya ng media bilang The Sister in Shadows, isang bansag na kumakatawan sa pinakamasakit na katotohanan. Isang babaeng pinatay ang sariling kapatid para agawin ang kanyang buhay. Pagsapit ng Mayo 1, 2013, nagsimula ang paglilitis. Puno ang courtroom at dagsa ang mga mamamahayag. Ang prosecution, pinamunuan ni Assistant District Attorney Claire Simmons, ay maingat at sistematiko. Ipininta nila si Samantha bilang isang babaeng nilamon ng selos at pagkakait hanggang sa tuluyang lamunin ng pagkahumaling. Ginamit nila ang journal bilang pangunahing ebidensya. Malinaw na binasa ni Simmons ang mga pinaka-nakakagimbal na bahagi. Bawat salita ay lalong nagpakita ng obsession at kakayahan ni Samantha para sa karahasan. Iniharap din ang surveillance footage at forensic evidence, mga fingerprints at DNA, na halos wala ng pagdududa. Binigyang diin ng prosecution ang detalyadong plano ni Samantha. Ang mga anonymous threats, ang vandalism, ang mga peking ebidensya para sirain ang tiwala ni Olivia kay Michael hanggang sa mismong gabi ng brutal na pagpatay. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, halata ang pagkabigla ng mga jurors sa bawat pruweba. Samantala,
Ang defense na pinamunuan ni Attorney Martin Vance ay nagpumilit na ipakita si Samantha bilang isang babaeng may sakit sa pag-iisip. Ipininta nila siya bilang marupok, iniwan ng asawa, at desperadong naghahanap ng pagmamahal. Ayon kay Vance, ang mga journal entries ay hindi plano kundi walang saysay na ranting ng isang nasirang isip. Ngunit, sa harap ng napakaraming ebidensya, mahina ang depensang ito. Ilang saksi ang tumestigo sa kakaibang ugali ni Samantha, mula sa kapitbahay na nakakita ng kanyang kotse malapit sa bahay ng Turner, hanggang sa dating katrabaho na nagsabing obsessed na obsessed siya kay Michael. Habang lumalalim ang kaso, ramdam ang matinding sakit sa pamilya Turner. Si Michael ngayoy isang single father, araw-araw nakaupo sa courtroom. Halata sa kanyang mukha ang lungkot at bigat ng konsensya. Si Chloe, 14 na taong gulang, laging nakahawak sa kamay ng ama habang lumuluha sa pakikinig ng mga detalye ng pagpatay sa kanyang ina. Si Ethan, na mas bata, ay hindi pinapapasok sa paglilitis, ngunit siya ang laging paalala ng pagkawala. Noong Hunyo 20, 2013, matapos ang 3 araw na deliberasyon, binasa ng jury ang hatol. Guilty of first-degree murder si Samantha. Tahimik ang buong courtroom, maliban sa impit na iyak ni Michael. Si Samantha naman, walang ipinakitang emosyon. Maputla ang mukha, walang bakas ng pagsisisi. Sa Hulyo 2, 2013, dumating ang sentensya. Habang buhay na pagkakakulong, walang posibilidad ng parol. Inilarawan ng hukom ang kanyang ginawa bilang isang kasuklam-suklam na krimen na ipinanganak mula sa kasakiman at obsesyon. Naiwan ang komunidad ng Dayton na sugatan. Maraming kaibigan at kasamahan ni Olivia ang nagdalamhati. Inaalala siya bilang isang mabait, matiyagang ina at nurse na minahal ng lahat. Ang pamilya Turner, bagaman wasak, ay nagsilbing simbolo ng katatagan. Si Michael, pinapasan ang bigat ng konsensya, ay nagbitiw sa fire department at lumipat ng tirahan kasama ang mga anak. Hinanap nila ang bagong simula, malayo sa bahay, na minsang puno ng tawanan, ngayon ay nananatiling alaala ng pagtataksil at pagkawala. Nakakalungkot isipin, mga kaibigan, minsan kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, may mga lihim at pagkakamali pa rin na sumisira sa tiwala. At doon natin makikita na hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng pangakong binitiwan ay kayang tuparin. Ganyan talaga ang buhay, mapait, masakit, pero realidad. Yun lang, salamat sa pakikinig.